Magandang hapon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Metropolitan Theater, the oldest existing theater dito sa ating bansa. At maya-maya lamang po ay matutunghayan natin ang pagpapasinayan ng Pasig Bigyang Buhay Muli Phase 4 kasama ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maging ng ating First Lady Liza Araneta Marcos. Sa puntong ito ay nakikita po natin na nasa kahabaan ng Pasig River Esplanade si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang ating First Lady Liza Araneta Marcos. At ating matutunghayan, kasama din nila ang ilang miyembro ng gabinete, sina Secretary Cristina Garcia Frasco ng Department of Tourism, Secretary Jose Rizalino Acosar, ang Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation, gayon din ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development, at ni MMDA Chairman Don Artes ng Metropolitan Manila Development Authority. Kasama rin nila mga kababayan, ang ama ng lungsod ng Maynila, si Mayor Francisco Domagoso, o mas kilala natin bilang Yorme Isko Moreno. Sa isang bagong Pilipinas, patuloy ang serbisyo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapabuti ang buhay at kapakanan ng bawat bagong Pilipino. Sa mga nagdaang kalamidad at sakuna, nariyan ang Pangulo, nag-iikot sa buong bansa upang masigurong nararamdaman ng mga kababayan natin ang serbisyong nararapat para sa kanila. At syempre, hindi natatapos dyan ang trabaho ng Pangulo dahil kailangan din niyang bigyang pansin ang iba pang aspeto ng pag-unlad. Kaya naman nandito tayong lahat ngayon sa bagong gawang bahagi ng Pasig River Esplanade. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ngayong araw nakatakdang pasinayaan ang Phase 4 ng proyektong ito. Sa kasalukuyan, andito na po ang Pangulo sa banda ng Post Office Building at patuloy nilang binabagtas ang bagong gawa lamang na Phase 4. At dahil dyan, makakasama natin ngayon ang project manager naman ng Pasig River Esplanade, si Engineer Ken Camaraw ng Office of the Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation para mas magkaroon pa tayo ng ibang idea tungkol sa proyektong ito. Good afternoon, Engineer Ken. Magandang hapon po, Ma'am Cheng. Magandang hapon din po para sa mga nag-aabang na manonood natin sa inauguration. Alright. So habang nakikita natin ngayon na binabagtas ng Pangulo ang kahabaan ng bagong gawang Pasig River Esplanade Phase 4, pakipaliwanag muna sa ating mga kababayan kung ano nga ba itong proyektong ito at itong pinapakita ngayon dito sa ating screen. Nagsimula po ang programang Pasig Bigyang Buhay Muli dahil sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos at ang ideya ng ating First Lady na si Liza Araneta Marcos. At ibinilin nila ito sa aming boss na si Presidential Advisor Jerry Acosar na marami ng administrasyon ang nagtangkang linisin at buhayin ang Pasig River, ngunit wala sa mga nakaraang programa ang naging sustainable. Bilang pangangalaga sa tiwala ng ating Pangulo at ni First Lady, bumuo ng idea at solusyon si P.A. Acosar at siyang gumawa ng paraan na nakabase sa mga nakaraang programa para ang mga ito ay ma-improve pa. Humingi rin siya ng payo at opinyon sa iba't ibang kilalang arkitekto dito sa ating Pilipinas at kumuha ng inspirasyon sa iba't ibang bansa. Nang bumuo ng konkretong plano, isinumbite niya ito bilang proposal sa ating mahal na Presidente. Ito ay agad na sinuportahan ng ating Pangulo sa pamamagitan ng Executive Order No. 35 na na-amend sa bagong issue na Executive Order No. 92 na naglilika ng Office of the Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation na siya ang nagbigay ng madiing tuon sa Pasig River. Sa pamamagitan ng dalawang executive issuances na ito, nabuo din natin ang IAC PRUD o ang tinatawag na Interagency Council for Pasig River Development. Ito ay binubuo ng 18 iba't ibang ahensya ng Pilipinas at ang chairman naman nito ay si Presidential Advisor Secretary Jerry Acosar.
So nakikita natin ngayon kabababa lang ng golf cart ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama pa rin ang iba't ibang opisyal ng ating pamahalaan, sina Secretary Jerry Acuzar, Secretary Aliling, maging ang MMDA Chairman si Sir Don Artes at ang Mayor ng Maynila na si Mayor Isko Domagoso. Dito sila bumaba ngayon sa may banda ng Pasig River Ferry Station dito sa may bandang Loton. At kanilang chinecheck nga ang progreso ng bagong gawa na Phase 4 ng Pasig River Esplanade. Engineer, parang napakabilis ng paggawa ninyo dito sa phase na ito. Baka pwedeng pakikwentuhan mo lamang kami tungkol dito sa mga ibang detalye naman. So, ang bago nating Phase 4, ang newly constructed Phase 4 natin ay in-extend natin ang Pasig River Esplanade hanggang Arroceros Forest Park. So, bali mula Phase 1, nagbigay na ito ng access. Madadaanan na natin ang Fort Santiago hanggang dulo ng Arroceros Park. Mapapadali na rin sa mga sa commuters natin at mga pedestrian at makakalakad na sila ng tuloy-tuloy. Napakagandang proyekto nito dahil mula doon sa lugar ng Fort Santiago kung saan matatandaan natin sa ating Philippine history na ikinulong nga ang ating national hero na si Jose Rizal ay dire-diretso na silang magkakaroon ng access hanggang dito sa Arroceros Forest Park naman na kilala natin na kumbaga kung tawagin natin ay last lang ng lungsod ng Maynila. So napakahalaga rin na talagang may silbi sa ating kasaysayan at sibilisasyon itong Ilog Pasig, Engineer. Sa katunayan nga, nabanggit pa ito dun sa nobelang Il Filibusterismo ni Rizal. So, sa tingin mo, Engineer, gaano kahalaga o gaano kaimportante na tutok ang Pangulo sa bagay na ito? Tama po kayo, Miss Cheng. Napakahalaga talaga ng Ilog Pasig sa ating kasaysayan at sibilisasyon dahil isa ito sa mga pinakamatandang daanan ng kalakalan at kabuhayan sa bansa. Tulad na nga ng sinabi ko kanina, fully committed ang ating Pangulo at First Lady sa pagbibigay buhay muli sa Pasig River. At ito ay makikita sa EO 92 na bumubuo sa sariling opisina na magfo-focus sa programa natin ngayon. Sa proyektong ito rin, nais natin ibalik ang sigla at buhay ng Ilog Pasig. Idadagdag ko na rin na nakamit ng Pasig River Esplanade ang 2025 Asian Townscape Award na ipinagkaloob ng UN na ibibigay sa atin sa darating na November 27, 2025 na gaganapin sa Hong Kong. Wow! 2025 Asian Townscape Award. Ito po ay ibinigay ng United Nations Habitat. Tama po ba, Engineer? Yes po, Ma'am Chen. At sa award na ito, baka maaaring kwentuhan mo din kami kung papaano ba nakuha itong napakagandang award na ito. So nagkaroon ng iba't ibang lugar na open space at sa Japan ginanap ang deliberasyon at sa mabuting palad ay nakuha natin to. So, ibig sabihin, kung buong Asia ay nakalaban natin at ang iba't ibang open spaces pa sa iba't ibang bansa sa loob ng Asia, ang pinakamalaking kontinente dito sa mundo. At sa palagay ko ay napakarami nating nakalaban. Ngunit sa galing, sa husay ng ating team para dito sa Pasig River Esplanade at sa pamumuno na rin ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagawa nating masungkit ang panalo dito sa proyektong ito. At allow me to congratulate your team na rin, Engineer. Congratulations para sa award na ito at siguradong ang publiko kapag nakita nila itong bagong Pasig River Esplanade, kasama na rin itong Phase 4, ay tiyak na mag-e-enjoy sila at magkakaroon ng mas marami pang Instagrammable photos na mapopost online, Engineer. At speaking of, dito sa ating Phase 4, gusto ko lang malaman, Engineer, kung ano-ano nga ba itong mga ginawa natin dito for the past few months. So, nakabuo tayo ng around 530 meters na esplanade at makikita rin natin ng iba't ibang arkitekturang disenyo dito
makikita natin siya sa lamppost at balusters na in-incorporate din natin sa makasaysayan at makabuluhang mga tulay na madadaanan ng ating Pasig Esplanade. So napakaganda ng proyekto ito at gusto lang din natin na pasalamatan ng iba't ibang ahensya na nagbigay ng kanilang share sa proyektong ito para maisakatuparan ito na andyan syempre engineer ang Department of Public Works and Highways, ang DPWH, na andyan din ang Department of Environment and Natural Resources, o DENR, and of course we have the Department of the Interior and Local Government, or DILG, na andyan din syempre ang ating mga kaibigan mula sa Department of Labor and Employment. At napakahalaga rin na kasama natin sa proyektong ito ang Department of Tourism dahil nakikita natin na isa sa mga pinakamagandang epekto ng itong proyekto na ito ay ang pagdagsa ng maraming mga turista. Kung pag-uusapan lang natin ng ating mga kababayan at maging marin mga foreign tourists natin na nagpupunta dito. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga kaibigan mula sa Department of Transportation, Department of Finance, Department of Budget and Management, na andyan din ang ating National Historical Commission of the Philippines, National Commission for Culture and the Arts, ang Philippine Ports Authority, of course, na andyan ang Philippine Coast Guard, ang Laguna Lake Development Authority, o ang LLDA, at naandyan din ang TIEZA, o kung tawagin natin ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, at syempre naandyan ang National Housing Authority at ang National Development Corporation. Engineer, nakikita natin ngayon ang Pangulo at ang kanyang mga kasama na naandito na sila sa bahagi ng Pasig River kung saan tinitignan nila itong bagong development dito. Nasa likuran nila ang Quezon Bridge na nagdudugtong sa bahagi ng Arroceros Forest Park at Quezon at ang Quiapo. Manila. Quiapo. Mahalaga rin ito, no, na nagiging konektado ang iba't ibang lugar dito sa Maynila dahil lang dito sa ating bagong gawang proyekto. So, sa bago nating Phase 4 ng Esplanade, madali nang makakapunta ang mga tao sa tulad ng lugar ng Quiapo na kilala sa isa sa mga pinakamataong lugar dito sa Pilipinas. Makikita din natin dito ang Quiapo Church na laging dinadagsa ng mga tao. Kaya ini-expect natin na mas marami pang pupunta sa Pasig River Esplanade. Meron ba tayong datos, Engineer, na parang expectation natin kung ilan ang dadagsa na tao araw-araw dahil dito sa proyektong ito? Ngayon, meron tayong 6,000 to 10,000 foot traffic sa existing Esplanade pa lamang natin. Ine-expect natin na mas dadami pa to or magiging doble ang rami nito dahil sa Phase 4 Esplanade. Wow, okay. So sa pagkakataong ito, nakikita natin ang ClearBot na tinatawag natin, Engineer. Sa kasalukuyan, ito ay bahagi ng proyekto ng ADB, Asian Development Bank. So baka mas maibahagi mo rin sa amin ang mga detalye ng ClearBot na ito, Engineer. So ang ClearBot ay isang AI-powered AI-powered at solar-powered na robot boat na ginagamit para makolekta ang basura sa mga ilog. So gamit ang artificial intelligence, meron din tong camera system na kaya nitong makilala ang mga uri ng mga basura tulad ng plastic bottles at mga iba-iba pang debris. So sa madaling sabi, ito ay parang robotic garbage collector sa tubig na matalino at very environmental friendly dahil hindi ito kumukonsumo ng gas o diesel. Masasabi nating ang paggamit nito ay hindi makaka-contribute sa pollution. Wow, napaka-high-tech na nito, Engineer. At gusto ko lang malaman, ito ba ang unang pagkakataon na gagamit tayo ng ganitong klase ng AI-powered, solar-powered equipment para linisin ang Ilog Pasig o papaano ba ito? Nagkaroon na ng first launching ng ClearBot noong Oktubre.
sa Pasig LGU. At ito na ang pangalawang beses na, na binigyan tayo ng Clearbot ng ADB. Ngunit ito ay pinahiram sa atin lamang sa 6 months at hopefully patuloy na natin at hopefully ituloy-tuloy na natin ang paggamit ng Clearbot. Napakaganda ng Clearbot na ito, no? At inaasahan natin na mas malilinis pa natin ang Ilog Pasig dahil sa proyektong ito. Pero gusto ko lamang din paalalahanan ng ating mga kababayan na meron din tayong kanya-kanya nating responsibilidad pagdating sa pagtatamang waste disposal. So kung maaari, ang ating mga kababayan ay magkaroon din ng disiplina pagdating sa tamang pagtatapon ng basura. Importante yun, itong mga cities, itong mga barangays na nakatira dito malapit sa Ilog Pasig ay mas maganda kung magkakaroon tayo ng sarili nating mga inisyatibo para hindi natin mapalala ang sitwasyon at makatulong tayo sa rehabilitation ng Ilog Pasig. So ngayon po, makikita po natin na si Presidente Ferdinand Marcos at Liza Araneta Marcos, ang ating First Lady, together po kasama ang Presidential Advisor natin at si Mayor Isko Moreno po, pinapakita po ang ilalim ng makasaysayan at makabuluhan na Quezon Bridge patungo sa Arroceros Park na kilala na merong mga native plants at maraming bird species dito. Napakaganda nitong nakikita natin dito sa screen, At bukod dyan, Engineer, na balitaan ko rin na magkakaroon daw ng mga commercial spots commercial stalls dito sa kahabaan ng Phase 4. Gaano kahalaga ito para sa ating mga micro, small, and medium enterprises naman? Kasi doon sa ating Phase 1 to 3 ay mayroon na silang mga ganun na talagang dinadagsa rin ng mga tao. So, napakahalaga ng Pasig River Esplanade sa ating mga MSMEs dahil ito'y nagbibigay sa kanila ng oportunidad na maghanap buhay at magbenta dito sa Esplanade. Sila rin ang nagbibigay buhay sa dagsa ng mga tao dahil maliban sa pasyalan, nagiging interesado din ang iba't ibang kababayan natin na subukan ang iba't ibang putahe na makakain dito. Sa kasalukuyan, meron tayong around 140 stalls na sa ating existing esplanade at for sure, mas dadami pa to dahil mas madami ng dadagsang tao. At dito sa Phase 4, Engineer, siguradong magkakaroon din tayo ng mga commercial spaces, Sigurado po yan. Saan po natin balak ilagay ito naman kung nakikita natin dito sa screen natin ngayon? Ang pagpipwesto po ng ating stalls, magkakaroon po tayo sa tabi po kanina ng MMDA Loton Ferry hanggang sa may Arroceros po, sa landside po nito. Ito na yung nakikita natin ngayon na nilalakaran ng ating mahal na Pangulo at ang kanyang mga kasamang opisyal sa pamahalaan. Ito po yung Arroceros Forest Park na naandito pa rin sa lungsod ng Maynila. Ito yung tinaguriang Manila's Last Lang, na andyan iba't ibang species ng mga puno, ng mga halaman na tiyak na parang isang buong lugar kung saan naiiba naman siya sa the rest of the city dahil napaka-presko dito, napakalamig dahil nga napakaraming puno na nagbibigay sa atin ng napakasarap na simoy ng hangin naman. So ito nga yung sinasabi natin kanina, Engineer, na magkakaroon na ng direktang access ang ating mga kababayan. So biruin mo kung galing sila doon sa may bandang Intramuros, na andun sila, lalabas sila doon sa may ating Pasig River Esplanade Phase 1. Tama ba? Sa may Phase 1, naandun na sila, mayroon na silang mga makikita doon na iba't ibang commercial stalls, may mga nagbebenta doon ng pagkain, may mga nagbebenta doon ng souvenir items, at mayroon ding mga spots doon kung saan po pwedeng maglaro ang mga bata. Mayroon tayong mga po pwedeng marentahan doon. Nakita ko na mga iba't ibang sasakyan ng mga bata, pwede din lang sakyan yung mga yon at
mag-tour o mamasyal doon sa ating River Esplanade. At meron na ding mga iba't ibang, ang nakita ko doon na sikat na ando na si Nening B eh. Oo, yung Siya po yung madalas na dinadagsa po doon. Malakas din po napuntahan ng mga Gen Z o ang mga kabataan ang photo booth po natin sa Esplanade. Ito yung pinupuntahan ng ating mga couples. Nakita ko nung nakaraan na napakahaba ng pila doon sa photo booth, ano, at sikat na sikat nga rin. At bukod dyan, sobrang ganda din naman talaga ng ating sunset view sa Pasig River Esplanade. Kasama din dyan sa parteng yan ay yung ating Plaza Mexico, ano, bandang kung magfo-forward ka pa ng konti bago ka makarating dito sa banda ng post office, ay meron munang parang parke doon ang Plaza Mexico, kung saan pwedeng magkaroon ng pagkakataon ang mga magkakapamilya, magkakaibigan na magbonding. So importante din ito sa well-being ng ating mga kababayan. Yes po. Madalas din po sinasabi ng pumapasyal sa Pasig River Esplanade na habang sila ay naglalakad dito, sinasabi nila ay para silang bumalik sa nakaraan dahil napakaganda ng disenyo nito na angkop sa during Spanish times po. Dahil nga naman sinadya ng inyong opisina na iparehas na rin ito sa mga makasaysayang estruktura, ano, ng Maynila. Kasama na diyan syempre ang MacArthur Bridge, napakaganda ng mga lamppost doon, ano, and then kailangan din natin i-mention ang Jones Bridge na talagang noong ginawa rin ito ay napakaganda rin ng resulta at marami ring mga nagpupuntahan diyan. In fact, engineer, may nakita na akong mga ilang films na nag-showcase ng ng Pasig River Esplanade. Itong nakaraan lamang yung sa My Love Will Make You Disappear nila Kim Chu at saka ni Paolo Avellino. Nakita kong may mga ilang shots silang kinuhaan doon. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo mga kababayan sa ating programa at sa ilang sandali lamang ay matutunghayan na natin, makakasama na natin ang ating mahal na Pangulo dito sa Metropolitan Theater, dito pa rin sa lungsod ng Maynila. At ito ang pinakamatandang existing na theater dito sa buong bansa na itinatag pa noong 1931. So masaya tayo na makarating dito sa Metropolitan Theater. Masaya tayo na makasama natin ang Pangulo sa ilang sandali lamang. So, engineer, sa makatuwid,
Ladies and gentlemen, distinguished guests, announcing the arrival of His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr., together with First Lady Luis Araneta Marcos. Ladies and gentlemen, you may now be seated. Along the historic Pasig River, between the Manila Post Office and the Arroceros Forest Park, once lay a forgotten passage that had fallen into silence and neglect. Today, through the Pasig River Esplanade Phase 4, this 530-meter stretch has been transformed into a vibrant space with walkways, bike lanes, and commercial hubs that celebrate community, culture, and sustainability. Seamlessly linking Phase 1A to the LRTA property and the city's green haven, Arroceros Forest Park, it now stands as a renewed symbol of life and hope along the Pasig River. Good evening, and welcome to the inauguration of the Pasig River Urban Development Project Phase 4, here at the Manila Metropolitan Theater. To formally begin our program, may we invite on stage the chairman of the MMDA, Attorney Romando Artes, for his welcome remarks. President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, Presidential Advisor Jose Rizalino Acosar of the Office of the Presidential Advisor for the Pasig River Rehabilitation, respected Senators, Cabinet Secretaries, Honorable Mayor of Manila, fellow public servants, beloved guests, a pleasant evening to everyone. Since the establishment of the Interagency Council for the Pasig River Urban Development, we have made significant progress toward rehabilitating the Pasig River. These achievements are a result of our collective effort and unity, not only among our government agencies, but also through the valuable contributions of the private sector. Today, we celebrate another important milestone in the rehabilitation of the Pasig River through the formal inauguration of the Phase 4 of the Pasig River Esplanade. This new section links historic landmarks such as the Metropolitan Theater and the Arroceros Park, further expanding the reach of this iconic riverfront. One of the key highlights of this phase is its direct connection to the Pasig River Ferry Service through the Loton Ferry Station and LRT-1 through the Central Station, opening up the esplanade to intermodal transport and improving accessibility for all. May our fellow Filipinos continue to embrace and enjoy this new segment of the esplanade, as they have supported the earlier sections. As we move forward, let us remain steadfast in our unity and cooperation in building a bagong Pilipinas, guided by the principles of Build Better More. Thank you very much. Mabuhay ang Pangulo, mabuhay ang unang ginang, mabuhay po tayong lahat.
Thank you, Chairman Artes. Ladies and gentlemen, let's dive into the heart of Manila and journey through one of the most historic waterways in the Philippines, the Pasig River. No river in our country holds as great a cultural and historical significance as Pasig River. It is a witness to the ebb and flow of our history, transporting heroes during the birth of the Republic, the courage of patriots whose spirit was never broken in the watery dungeons of Fort Santiago. This river has served Manila as a lifeblood long before our generation was conceived. It has played the role in our nation's history in terms of commerce, in terms of transportation, a source of food and water. Along the Pasig River, between the neoclassical Manila Post Office building and the green sanctuary of Arroceros Forest Park, lies a forgotten passage of the iconic river. Neglected, became an area of silence and danger for passers-by. No reason for tourists to come. Just a stretch of history waiting to be rescued. But we are changing that. When we began this journey, I promised the First Lady and I would be fully supportive of the Pasig Bigyang Buhay Muli project. The Pasig River Esplanade, Phase 4, is more than just a construction. It is part of the efforts, through the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., to breathe life back and relive the days when its banks were alive with beauty and vibrance. A continuation of phases 1 to 3, which have also been gaining higher film tourism value from our Filipino producer. This 530-meter stretch has been reborn with wide walkways where families can come together, bike lanes that open the river to safe and sustainable journeys, and commercial hubs that nurture local livelihood for micro, small, and medium enterprises. This will create a safer, more beautiful and expansive area for public events, for gatherings, for leisurely walks. Seamlessly, it links Phase 1A to the LRTA property, carrying us all the way to the city of Manila's last lung, the Arroceros Forest Park. Let us witness the revitalization of our beloved Pasig River, a river that will look and feel like the famous waterways across the world. Today, this once forgotten stretch has been transformed into a renewed corridor of history, culture, connection, and hope along the Pasig River. People may now conveniently access Fort Santiago all the way to Arroceros, where they can also appreciate nature's gifts. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again, for life, for culture, and for mobility. The government's effort on this project has also been noticed in the Asian region. The Pasig River Esplanade was chosen by the joint jury of the United Nations Habitat Regional Office for Asia Pacific in Fukuoka, Japan, to receive the 2025 Asian Townscape Award. Ang dami-dami ng presidente ang nag-ambisyon at gumawa nito. Wala pong natuloy. For almost 40 years na pinag-uusapan kung paano gagawin yung Pasig River. Sa panahon ng Presidente Marcos Jr., nangyari po itong katotohanan na ang Pasig River ay nagawa sa kanyang panahon. Kasi po, nakatutok siya. More than a walkway, it is now a hub of life, movement, and opportunity towards a bagong Pilipinas. Here, in the Phase 4 of the Pasig River Esplanade, the river story continues to come in full circle. Restored, reconnected, and reborn. At this time, to introduce our guest of honor, may we call on stage the Presidential Advisor for Pasig River Rehabilitation, Secretary Jose Rizalino L. Acuzar.
Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you to Presidential Advisor for the Pasig River Rehabilitation, Secretary Jerry Acosar. Dito rin po ang ating Speaker Boji D. At lahat ng mga ating kasama sa legislatura, the excellencies of the Diplomatic Corps, the honorable members of the cabinet that are here, and Manila City Mayor Isko Domagoso, Asian Development Bank Country Director, Mr. Andrew Jeffries, and of course, one of the driving forces behind all of these that we have seen, the First Lady, Lisa Araneta Marcos. Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Every time we gather here by the Pasig River, we are reminded that progress does not always mean building something new. Sometimes, progress means bringing something beautiful back to life. 7 months, only 7 months, after opening Phase 3 along Intramuros, we now see Phase 4 of the Pasig River Urban Development Project. This 530-meter stretch behind Manila Central Post Office, all the way to Arroceros Park, is being reborn into a vibrant riverside space featuring walkways, bike lanes, and commercial areas. This Phase 4 will connect seamlessly with Phase 1 of the project, creating a continuous riverside path that will link people, culture, and opportunity. Sikat na sikat ng pasyalan ng mga natapos na bahagi ng proyektong ito. Tignan niyo po sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, marami na pong nagpo-post na bumibisita rito. These are the perfect spots for everyone. For the foodies, there's a wide selection of classic Filipino merienda global flavors to satisfy all your cravings. For the health conscious, there are bike lanes and walkways ideal for running or cycling, or as demonstrated by my son, also skateboarding. For the romantic at heart, you can enjoy a sunset stroll hand in hand with your significant other. At kung wala pa siya, baka naman dito mo naman mahanap yung the one. But beyond the sights and sounds, this project is ultimately for everyone. So people can find time to relax, to feel refreshed in the middle of a bustling city, in the middle of a busy day. Just like in earlier phases, this portion is also open for the small and medium businesses to give them new ground to grow and to be part of this revitalized community. To ensure the welfare of the affected communities, we have safely relocated 63 informal settler families into their new homes in Naik, Cavite, where they can have better access to services and a chance to start afresh. This inclusive development is done with that purpose at heart. So as we continue to bring life back to Pasig River, we are also offering new ways to travel in a more sustainable way. Just 2 weeks ago, the DOST launched the MB Dalaray, the Philippines' first locally designed and fabricated electric ferry that can sail for up to 3 hours straight along the Pasig River. It will be fully operational by November. This marks a clear step towards clean mobility and reduced emissions. We are also exploring new technologies that will help clean the river. One example is one that we saw on the way here, the ClearBot, which is a solar-powered, AI-enabled robotic vessel that supports our Estero Rangers and River Warriors. This pilot initiative is being explored with the help of the Asian Development Bank and Clear Robotics. We don't stop there, though. Just this Friday, I had a very productive meeting with the mayor of Manila, where we discussed key projects that will further transform the city. First is the planned conversion of the Intramuros Golf Course into an open green space.
providing more breathing room in the heart of the city, while at the same time preserving the historic charm of Intramuros. There is also a plan to rehabilitate the Plaza Calderon, a cultural and historical landmark that sits just steps away from Pasig River. To make the area even more walkable, we will enhance the Loton Underpass to improve pedestrian access to the Esplanade and the entire riverside stretch. All these efforts are part of a larger vision to create a culturally rich urban environment where history, nature, and modern living come together seamlessly. This is yet more proof that when the national government, the private sector, LGUs, and the communities collaborate and work as one, great game-changing things will happen. There's much still to be done, but we are consistently moving, especially with the help of our most industrious and non-stop Energizer Bunny, the First Lady. Because of her vision and dedication, this Pasig Bigyang Buhay Muli project was named one of the recipients of the 2025 Asian Townscape Award by the UN Habitat for its sustainable urban development work. Congratulations. The First Lady does not like to be in the spotlight, but it is one of those moments where I really have to say thank you for your passion, for your drive, for your energy, for your industry. You inspire me and everybody else every day. Because she won't let us sleep, she's on the phone. Said, come on, go get it done. What happened? What happened? To everyone involved, all our partners, our city officials, our workers on the ground, and every Filipino who believes in a better Pasig River, maraming salamat po. Let us keep this river flowing with hope, with life, and with pride. Mabuhay ang Ilog Pasig, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Mr. President. His Excellency, please remain on stage as we invite First Lady Luis Araneta Marcos, Secretary Acuzar, DOT Secretary Frasco, DHSUD Secretary Aliling, MMDA Chairman Artes, and Mayor Moreno to join you on stage for the ceremonial pressing of the button and the finale of tonight's celebration. Ladies and gentlemen, please rise, and together let us celebrate Phase 4 of the Pasig River Bigyang Buhay Muli project and the hope for a bagong Pilipinas in 5, 4, 3, 2, 1.
Ladies and gentlemen, thank you for joining us tonight. We look forward to seeing you at the next Pasig River launch. Before we conclude, we would like to invite everyone to the ballroom, where we have prepared food and refreshments for you to enjoy. Our ushers will be there to assist you. Thank you.